Ginala ni Froilan ang mga mata sa buong kapaligiran. Paglabas niya ng naiya, kasabay ng paghugot niya ng hangin sa dibdib. Kay gwapo at kay kisig ng binata sa simpleng kasuotan nito. Sino mag-aakala na sa kabila ng masayahing aura nito'y nagkukubli ang madilim na kahapon. I'm glad you're back, dude. Yumakap na bati ni Renan sa kaibigan. Thanks, dude. Mahirap kalimutan ng inang bayan, you know. Sagot ni Froilan nang humiwalay sa pagkakayakap sa kaibigan. Sa tulong ng ama ay nakumbinsi niya ang ina na bumalik ng Pilipinas. Pero sa isang kondisyon, kailangan niyang bumalik ng abroad pagkaraan ng 6 na buwan na magtagumpay siya sa mga plano niya o hindi ay kailangan niya iyon kalimutan. But 6 months is long enough to pursue his main goal. Sapat na ang 6 na buwan upang maisakatuparan niya ang lahat. Nagsawa ka na marahil sa mga babes sa state kaya napasugod ka pabalik ng Pilipinas. Mula sa likuran na wika ni Derek, halatang kararating din lang nito. Napangiti na lamang si Froilan sa sinabing iyon ng lalaki. Hey, I thought hindi ka na darating. Masahayang pahayag ng binata. Sinalubong na rin ng yakap ang kaibigan. Matalik na kaibigan niya ang dalawa mula pa noong high school at kolehiyo hanggang sa kasalukuyan. Nakilala niya ang mga ito sa Amerika. So what's up, dude? How's New York? I thought isasama mo si Lisa sa pagbabalik mo rito. Tanong ni Derek nang nasa loob na sila ng sasakyan. Ang tinutukoy nito ay ang long-time girlfriend ni Froilan sa New York. She's busy. And I came here for important things, guys. Oh yeah, business as well. Nagkibit balikat na sabat na Renan. Patid kasi nito ang kaibigang si Froilan ang mas nakakahigit sa kanila pagdating sa kalakalan ng negosyo. Not exactly. Ngumising sagot ng binata. Dumiretso ang tatlo sa club na pag-aari ni Renan. Nagulat pa ang binata dahil sa sorpresang inihanda sa kanya ng mga ito. Naroon din lahat ng mga old friends nila noong high school at college na talaga namang ikinatuwa niya. Welcome back, pare! Sabi ng isa sa mga kaibigan nila. We're all happy to see the one of those stunning, gorgeous and clever successful businessman in New York. Sabi ni Jimmy na itinaas ang kopita ng alak para sa binata. Froilan smiled tenderly with pleasure. He was so happy and pleased sa pagsalubong sa kanya ng mga ito. Well, I'm speechless, guys. I'm absolutely flattered, and to see all of you guys, it's definitely made me feel so great. Thanks for everything. Let's have fun and spoil this night. Sabi ni Froilan na itinaas sa ere ang nakakahilong inumin. Halos magkasabay-sabay na bigkas ng lahat ang salitang cheers. Pagkaraan ng ilang sandali, inihanda ni Derek si Froilan at ipinakilala sa mga dalagang mistulang kay lagkit at init ng pagkakatitig sa kanya. Hindi naman niya ugaling ang mang-snub na lang lalo na't naggagandahang muse ang nasa harap niya. You can take home any of them. Nakangising bulong ni Derek sa kanya bago siya nito iniwan. Yeah. Napailing na sagot ni Froilan dito. Kahit noon pa man, ay babaero na si Derek. Magandang lalaki ito kung kaya lapitin ng mga naggagandahang kadalagahan. Hindi na rin nagtagal pa si Froilan sa welcome party sa kanya ng mga kaibigan. Kung kaya't 10:00 pa lang ng gabi ay nagpaalam na siya sa mga ito. May kailangan siyang puntahan. Nasa kotse pa lang siya tinawag na niya ang abogado upang ipaalam na dumating na siya ng Pilipinas. Hindi na rin siya makapaghintay na makita ang taong kinamumuhian niya.
Sa pakaisipin ang matandang Don ay nagdulot sa kanya ng masidhing pagkapuot. Muling nanariwa sa kanyang balintataw ang nakaraang pilit niyang ikinukuble. Matalim ang mga mata at kuyom ang mga kamao ni Froilan habang nakatitig sa nakaratay na katawan ng Don. Nanariwa sa kanyang memorya ang pagpapapatay nito sa kanyang pamilya, ang daing at pakiusap ng kanyang ina, ang sigaw ng kanyang kapatid at ang pagmamakaawa ng ama na huwag idamay ang kanyang mag-anak. Ang mawala ka sa ganitong paraan ay hindi sapat sa kabayaran na para sa kawalanghiyaan mo, Don Ernesto. Kung mabuhay ka man, sisiguraduhin kong mas nanaisan mo pang mamatay. Wika ng binata. Namalaya na lang ni Froilan na pumapatak na ang mga luha sa kanyang mga mata dulot ng masaklap na alaalang iyon. Hindi man ako kasing hayop mo. Ipapatikim ko sa nag-iisa mong anak ang lupit ng aking paghihiganti. Nagngingit-ngit ang kalooban na patuloy ni Froilan na tila naririnig siya ng walang malay na doon. Lumabas si Froilan ng silid. Bukas, sisimulan na niya ang kanyang paniningil. Makikita na niya ang anak ng Don. Ipapamukha niya rito ang kalupitan ng ama sa paraang alam niya. I'm sorry. Wika ng binata nang mabunggo niya sa pasilyo ng hospital ang dalawagang mistulang wala nang ginawa kundi ang umiyak dahil sa pamamaga ng eyelid nito. Nakaramdam ng habag si Froilan sa babae. Para bang nakikita niya ang sarili noong kasagsagan ng kanyang pagdadalamhati. It's okay. Tipid na sagot nito na hindi siya nilingon bagkus ay tuloy-tuloy ito sa paglalakad. Bigla ang pagkabog sa dibdib na Reyna. Kinabahan siya nang di niya mawari. Marahil ay ito dahil ang unang pagkakataon na makakaharap niya ang bagong may-ari ng kanilang mga ari-arian. Dinadalangin ni Reyna na sana'y mabait at makasundo niya ito. Nakatalikod ang lalaki na tila hinahagod at sinusuyod ng tingin ang malaking litrato ng Don na nakasabit sa makinis na dingding. Huminga ng malalim si Reyna habang binabagtas ang kahabaan ng hagdan. May ngiti sa labing sinalubong niya ang mga katulong na matyagang naghihintay sa kanyang pagbaba. Ginantihan niya iyon ng matamis na ngiti sa kabila ng kanyang namamahay sa loob ng dibdib niya. Good morning po, Mr. Aquino. Bati ni Reyna sa lalaking nakatalikod. Hindi niya ito kilala, maliban sa pangalan nito at ayon sa sinabi ng kanilang abogado. Nilingon siya nito at matamang tinitigan. Lalo tuloy nagwawala sa kaba ang dibdib niya sa klase ng mga titig na sto sa kanya. Hindi maikakaila ni Froilan ang mapahanga sa taglay na ganda ni Reyna. Bumagay ang suot nito sa simpleng ayos. Hindi rin nakapagtataka kung maraming kalalakihan ang nakapila para mapaibig ito. Natuon ang paningin ni Froilan sa pulang mga labi ni Reyna. Kakaibang damdamin ang dumaloy sa mga ugat ng binata, pero kaagad din sinupil ng huli. Hindi ang pisikal na kagandahan ng babae ang sisira sa mga plano nito. Sayang, dahil naging anak ito ng taong kinamumuhian niya. Disappointed na naisaloob ni Froilan. Ang ayaw ko sa lahat, pinaghihintay ako ng matagal. Sabi ni Froilan na matalim ang pagkakatitig sa kabuuan ng dalaga. Pasensya na. Nakayukong hinging paumanhin ni Reyna. Mas lalong bumilis ang pintig ng puso ni Froilan sa baritong boses nito. Hindi si Reyna nito pinansin bagkus ay naglakad ito palapit sa mga kasambahay na nakahilera sa paghihintay sa kanilang dalawa.
Hindi lingid sa inyong kaalaman na ako ang may-ari ng lahat ng ari-arian ni Don Ernesto. Kung gusto niyong manatili at manalbihan sa akin ay walang problema. Dodoblehin ko pa ang inyong sahod kung susunod kayo sa patakaran ko bilang bago niyong amo. At kung ayaw niyo naman ay malaya kayo makakaalis. Nakapamayuwang nuwika ng lalaki sa mga kasambahay na ikinatuwa ng mga ito. Napangiti si Reyna at ikinatuwa ang sinabing iyon ng lalaki. At least ngayon ay mananatili pa rin sa mansyon ang mga kasambahay. Hindi mo naman mamasamain kung may babaguhin ako sa mansyon, hindi ba? Sabi ni Froilan na muli siyang tinitigan. Ha? Hindi naman. Kung yun ang nais mo. Karding, yun ang pangalan mo, hindi ba? Maya-maya ay baling nito sa hardinero na mabilis sumagot. Opo sir. Tanggalin mo ang larawan ni Don Ernesto. Po? You heard me, don't you? Nagkatinginan ang mga katulong na tinurang iyon ng lalaki. Pero bilang bagong may-ari, karapatan nitong gawin ang mga gusto nito. Sige na, Mang Karding. Pakitanggal na lang ang larawan ng papa. Utos na Reyna na nag-aalinlangang sabi ng lalaki. Akmang magsasalita si Reyna ngunit naunahan siya ng binata. Saan ang kwarto mo? Ang mga mata ay tila magbubuga ng apoy. Anumang sandali sa kakatitig sa kanya na waribay, kay laki ng atraso niya rito. Gayong gayon pa lamang niya ito nakita, nakakausap at nakaharap. Sa taas. Ligpitin mo na ang mga gamit mo dahil mula sa araw na to, yun ang magiging silid ko. Sige. Tipid na sagot ni Reyna. Inaasahan na niya iyon. Kaya bago pa man sila magkausap, ay nakaupa na siya ng bahay na titirahan nilang mag-ama. At mula sa araw din na to, ikaw ang magsisilbi sa akin. Tinatanggal ko na rin ang karapatan mo bilang amo. At kung gusto mong mabawi kahit kaparenggot sa bahagi ng inyong mga ari-arian ay susunod ka sa lahat ng gusto ko. Stayin ka bilang katulong. Walang labas, walang telepono, at dadalaw ka lang sa tatay mo kung kailan ko gusto. Mariing sabi pa nito na ikinagulat ng lahat. Nakaupa na ako ng bahay sa bayan. Hindi ko pwedeng iwan ang papa paglabas niya ng ospital. At sinong may sabing aalis kayo ng mansyon? Nagsalubong ang kilay na hindi hinihiwalay ang mga mata sa pagkakatitig sa dalaga. Bukod sa naisanla sa akin ng papa mo ang hasyenda at bahay na ito, malaki din ang pagkakautang niya sa akin. At pagsisilbahan mo ko sa ayaw at gusto mo. Pahayag ni Froilan. Pinukulan pa siya ng nagbabagang tingin. Nagkatinginan ang mga kasambahay sa sinabing iyon ng bago nilang amo. Awa ang mababakas sa mukha ng mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, may maliit na bahay sa likod ng mansyong ito. Doon kayo titira ng ama mo. Dugtong pa nito na ang tinutukoy ay ang tulugan ng driver nilang si Tata Badong at ni Karding. Pero, bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Si Froilan na tinapos na ang pag-uusap. At ikaw, kung gusto mong mabawi ang mga ari-ari ang pinaghirapan at ipinuntar ng iyong ama, ay susunod ka sa gusto ko. Hala, ano pa bang tatanga mo dyan? Kilos na. Nasa labas ang maleta ko. Dalhin mo sa kwarto ko at ayusin mo. Sa buong buhay niya, wala pang talipandas na nangahas na sigawan siya. Tanging ang lalaking nasa harapan niya na pag-aakala niya may busilak na kalooban pa lamang ang gumawa nito sa kanya.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.